2 weeks. And then, hindi na nga ako nakarating dito, hindi na nga ako nakapunta rito. Nung nailibing ng aking tatay, umalis ka. That was 8 years ago. And now, here I am. God has made a way para uuwi naman kami. In fact, wala naman ako planong umuwi because of so many reasons, so many challenges. Ang sabi ko sa aking pamilya, kasi yung tatay niya kasi, mahina na. Nung namatay yung kanyang nanay, hindi siya nakauwi kasi biglaan din. So yung pamasahe niya sa amin, yun na pinadala natin para may panggastos sa health. And then, plano sana namin, kunin namin siya para yung tatay niya, para siya na lang yung mag-visit, stay with us for 6 months, and then renew for 6 months. Pero nung process na namin at kukuha na kami ng medical certificate and medical insurance, hindi siya pumasa doon sa pre-existing condition yung tatlo na delikado. Sakit sa puso, sakit sa whatever. So kung kukunin namin siya, at mamatay siya doon, alam mo naman sa West, as much as they can, they will not pay. Alam mo naman insurance, that is where they are profiting. So kung doon nila sasabihin doon sa tatlo na yun na namatay siya dahil because of this 3 pre-existing condition, paano naman kami? Hindi ba bayaran namin ng hundreds of thousands of dollars ang hospitalization, gamot. So sabi ko, ganito na lang, kung na lang umuwi kasama ang mga bata. And then, sinabi namin, nakapag-desisyon na sila kami, and then hinanap ako ng aking bilang. Bakit hindi uuwi si Roddy? Gusto rin namin siya makita. So sabi ko, sige, kaya na natin pupunta. So in short, nauna na po sila doon sa Davao City. They are from Davao. And then sumunod na lang ako, kasi nga po konti lang binigay sa akin, 20 days lang. Wala po ng 20 days, 15 days lang. So my schedule is very tight. And then sabi ko nga, kung mai-schedule ko lahat ng speaking engagement ko, praise the Lord. Kasi yun naman talaga dapat ang objective ko para umuwi. Not because I want a vacation, but I am still serving the Lord. Kahit uuwi ako dito. At yun ako nangyari, ang una kong destination, Nueva Vizcaya. Doon po ako nag-preach. Ako po guest speaker. Kaya ito po ang pangalawa. And I'm so blessed na hindi na naman ito yung mga panahon na ako po ay tumatayo rito. Nung nasa Saudi pa ako, tumatayo rin ako dito. I am one of your guest speakers. So, I see some faces na mga bago na hindi ko na rin kilala. Kilala ko rin the rest. And I'm so blessed na nabigyan ulit tayo ng pagkakataon para mag-share ulit ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, dahil ang tema po natin ay prayer. Kanina po, nagtawag ang ating kapatid. Sino pinagpala? Siguro yung iba medyo nahihiya. Yung iba siguro kahit ayaw na lang siguro sabihin. O yung iba sinasarili na lang. Dahil siguro for them, it's a personal one between the Lord and them. Yung iba naman, iniiyak na lang nila. Yung iba naman, to-pray sila. Kasi siguro, by that time, pinagpala sila ng Panginoon. There was a prayer that has been answered. Yung iba naman, hindi nila pinaparamdam. Yung siguro nahihiya sila magsabi, and this is one of the best days para tayo po ay pumunta dito. Para ilabas natin sa Panginoon. Through prayer. Because prayer changes everything.
ang ating pinaka-model ng faith ay si Sister sa nangyari kay Pastor Tony. Grabe yung kanyang challenges. Kung hindi sa ating mga prayers at prayer niya, it could have been a different story. Kaya nasabi ko, nag-bless so kay Pastor Tony kasi nung ipinalita sa akin, sabi ko, parang walang talaga. And here we are, it's progressing because of persistent prayer. Of course, the faith. So, ngayon, pag-uusapan po natin ang tema ng prayer. Napakaganda po yung ating pag-uusapan. Pero bago po natin sa pag-usapan, ano ba tayo manalangin? Ano ba posisyon natin sa panalangin? Is it you're kneeling down? Is it nakaupo ka lang? Is it habang umietsa ka doon? Or dito pa lang sa gabi? Or anytime? Paano po tayo nananalangin? If I am going to ask each one of you, should anyone volunteer to tell everyone paano po tayo nananalangin? Paano po? Nakagano po yung pilo case. Ay pilo. Ano nakagano? So nakagano'n siya, gano'n ang pilo niya. Anyone more? Nakalabog siya. Hallelujah. Sino pa? Nakahiga. Yung iba nakahiga. Yung iba naman, pagka gising sa umaga, ang unang hinahanap, cellphone. Pagkatingin sa cellphone, interesting yung nasa nabasa niya, nawala na yung hanggang sa nawala na talaga. Hindi na nakapag-pray. Pastor, pag gising ko sa umaga, wala nang ibang papasok sa isipang ko kundi mag-pray. Bago Praise the Lord. Why I am asking and why I am bringing up this, napakahalaga po ng isang tao na ito na maaari po natin matutunan ang kanyang prayer. Ang pamagat po ng ating pag-usapan ngayon ay ang kapangyarihan ng panalangin ng nakatayo. Sino sa inyo na nanalangin nakatayo? Dami pala eh. Kaya nga po nagtayo kanina, ano ba position nyo para tayo ay manalangin? So kung wala pong rules kung anong position mo. Sabi ko nga kanina, minsan yung iba, habang umietsa sila doon, nananalangin sila. Or, sabi nga, sa James, na pag mananalangin po tayo, ay, ang sabi niya doon, na manalangin tayo palagi. Lagi. So, ibig sabihin, pag meron tayong chances na manalangin po, gawin po natin yun. Pero because of so many distractions, hindi natin nagagawa yun. For so many years, marami tayong alalahanin. So dito po, makikita po natin sa Exodus chapter 17, verse 11 to 12. Tignan po natin ang ating Biblia at sabay-sabay po natin basahin niya. Napakaganda po. At sabi po nito, if I may read, sabi po niya, at nangyari ng kapag pagka itinaas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinaba ang kanyang kamay, natatalo sila. Nananaig ang mga Amalek. Datapwa, ang mga kamay ni Moses ay nananaig din kasi nakatayo siya doon sa hill.
Na ganun siya. Napapagod siya. So pag napapagod siya, bumababa. Natatalo ang Israelites. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ilalim niya at ang kanyang inupuan para hindi siya mamalaya. At inaalay at inalayan at inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay para hindi bababa. Kasi pag bumaba siya, natatalo sila. At isa sa isang dako, isa doon sa kabila at isa doon sa kabila. At ang kanyang mga kamay ay nanatiling matibay hanggang sa pagdugo ng araw. So, para yung battle na yun, kailangan firm. Kailangan hindi ka dapat matitinan. Kailangan yung kamay mo nakaganoon. Kaya pa natin manatili ng 24 hours. Of course. Malamamay ka talaga. But here, he's teaching us about the persistent prayer. So ano bang konteksto nito? Ang kwento po dito sa Exodus chapter 17 ay isang makapangyarihan larawan ng kahalagahan ng panalangin sa laban sa buhay. Habang ang hukbo ng Israel ay nagpagdigma sa mga Amalekites, si Moses naman ay nananalangin sa isang mataas na lugar. Ang kanyang nakataas na kamay ay sumasagisag sa matibay na pananampalataya at patuloy na pag-asa sa Diyos. Diba? Pag gumanong sa Panginoon, sinusuko mo ang lahat ng sayo. Kinikilala mo siya, kaya mo tinataas ang kamay mo. Dito makikita natin na nang sila ay nanghina, ayun na nga si Aaron at si Hur ay tumulong sa kanya upang manatili ang kanyang kamay sa taas at sa ganitong paraan nagpatuloy ang tagumpay ng Israelites. Ganon din po sa atin mga minamahal. Sa ating panahon ngayon, marami sa atin na nakararanas ng matinding laban sa buhay. May mga pagsubok sa pamilya, trabaho, kalusugan, at of course, meron din sa pananampalataya. Yung nakikita natin na nanghihina na rin sila. Yung mga mananampalataya na kahit pilit nilang gawin, ay parang walang epekto na sa kanila ang mensahe ng Panginoon. Sa kabila ng lahat na ito, mga kapatid, tinuturuan po tayo nitong Exodus chapter 17 na ang panalangin ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin sa oras ng pangangailangan, kundi isang posisyon ng isang may paninindigan at pananampalataya. Isang bagay na panalangin na hindi sumusuko. At hindi rin isang panalangin na ito po ay nagdadala ng tagumpay. So dito, meron po tayong tatlo na pwede natin matutunan dito. Tatlong aspeto ng panalangin na merong paninindigan. Panalangin na merong persistent. Isang nakatayo, isang bagay na ayaw sumuko. Number one, ang panalangin ng paninindigan ay isang posisyon ng pakikibaka. So, ibig sabihin, na kapag po tayo ay tumayo sa Panginoon, sinasabi natin sa Kanya, na Panginoon, nandito ako, handa ako lumaban. Ako po, sinataas kong kamay ko, kinikilala kita, na isang makapangyarihan na nandito ako at maninindigan ako ang aking pananampalataya sa iyo
ay hindi basta-basta pagkita. And I believe, hindi yata nangyari kay sister hanggang ngayon. The struggles continues. So, ang tagumpay ng Israel po ay hindi lamang dahil sa pandigma na ginagawa nila, kundi dahil sa panalangin ni Moses. Yun ang nagdala po doon. Hindi dahil magaling sila sa pagkipagdigma, hindi sa dahil very skilled sila, magaling sila sa strategies. No? Meron isa doon na nakataas ang gamot. Na ayaw niya kahit nangihina na siya, kahit nangangalay na siya, tuloy pa rin. So, ang ating laban po ay hindi laban sa laman, kundi ang laban po ay laban sa espiritual na kaaway. Ano pong sabi doon sa Ephesians chapter 6, verse 12? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, at laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamahan sa mga daong kaitaasan. So we're not wrestling on human. We're wrestling on the power of spiritual darkness over there. Yun po yung kalaban natin. Hindi natin sila nakikita. Pero nagmamanifest sila sa mga tao. Diba? Minsan, mga kapatiran mismo, ay, ano nangyari kay sister? Bakit nag-iba yata yung mood niya? Ala, si sister, ano yun? May hugot yata. Because of this darkness over there, tayo po ay nai-influence. Because maybe we're lack of prayers. Or maybe we're not serious about praying. Or maybe hindi talaga natin inuuna ang prayers to every single opportunity that we have. So halimbawa, katulad ni Daniel, nananatiling matatag sa panalangin kahit ipag-utos pa ito na ipigil niya sa Daniel chapter 6. Diba sabi sa kanya ng hari, tigilan mo yan, kundi pakain mo sa langit. Kayo tatlo dyan. Ang kanyang panalangin ay nagdala sa protection at patuloy na tagumpay sa kanyang buhay ni Daniel. So, ganun po. Ang isang panalangin na naninindigan ay isang posisyon ng pagkikibaka. Huwag po tayong sumuko. Yun po ang ibig na sabihin doon. Manatili po tayong nakatayo na kahit pa anong mangyari, na kahit anong pa ang dumating sa buhay natin, ganun. Huwag mo sumuko. Huwag mo sukuan. Ganun ang ginawa ni Moses doon. Tinulungan pa nga sila. Pagpatuloy natin. Number 2. Ang panalangin ay naninindigan. Ang panalangin naninindigan ay nangangailangan ng pagtitiis. Ikaw ba kapatid? Meron ka ba doon? Dumating lang yung konti. Nandun ba na? Ano magatin ko doon? Huwag mo na po sis. Sinahan mo. Wala ako sa wiso mo. Wala ako sa wiso. Okay, ang dami mong dinadahilan. Sister, halika kayo dito. Prayer meeting na ngayon. Halika kayo dito. Siyempre, nag-chat kayo. Diba? Meron kayong GC, I believe. Siyempre, sabi naman sa pagod ako. Dami kong ginawa, bumaga ako. Ay, marami pa akong hugasan dito. Ang daming mga rason. Walang pagtitiis. Si Moses po ay nanghina, kagaya po natin. God knows that. Kasi nagkatawang tao siya eh. Alam niya,
He can relate to us dahil katawang tao siya. Napagod, nagulo, nagalit niya ako. Amen. Umiyak. Sumuko siya sa kandila, hindi siya sumuko. May mga panalangin tayong inuusal na hindi agad sinasagot, ngunit hindi tayo dapat humina. Amen, yes. Ano sabi niya sa Lucas chapter 18 verse 1? Narapat na magsipanalingan ang mga tao na huwag manlupay-pay. May problema ka ba kapatid? Alam niyo ba itong mga alam niyo ba itong hawak-hawak ko? Hindi ko ang sagot. Ang problema, hindi kasi natin binabasa eh. Ang problema, kahit meron tayong e-Bible, tinuha natin Facebook. Reels. I'm sorry to hear. I mean, I'm not here to judge you, but that is the reality. And I'm also a victim of it. Dahil willing din ako mag-live. And I'm also a user of Facebook. So, ang ibig po sabihin doon, na kailangan po tayo, mayroon tayong pagtitiis. Na kapag mahina na po tayo, buksan lang po natin ang Biblia. Mangungusap ang Panginoong Diyos. Sino dito may devotion? Sino taas ng isa? Sino pa? Dalawa? Sino pa? Tatlo? Apat? And what is devotion anyway? Di ba meron tayong devotion, ibig sabihin, it's not in the morning. Kasi yung iba kasi, they really like in the morning. Kasi pag pagigising mo, yung kagad ang ginagawa. Nag-scan sila ng Biblia, then minimeditate nila yung ano yung una nilang makita, oo, yan ang ginagawa nila. And then, ang sabi nila, they call it devotion. Whatever you call it, it doesn't matter. What matters is, nagkukumunyon ka na sa Panginoon, you're talking to God through His Word. So, dito makikita natin na ang isang magsasaka na nagtatanim ng binhi, hindi niya agad nakikita ang bunga nito. Ngunit patuloy siyang dinidiligan at inaalagaan nito. Sa tamang panahon, ang binhi nito ay namunga. Ganito rin ang panalangin natin mga kapatid. Hindi agad ito. Makikita. Kaya yung iba nang ginawa na. Ang tawag na nag-prayer, kapatid, wala. Walang effect. And then it goes down. Nawawala kami ng inspiration. Ayaw mo na magpasa. Mas binigyan mo pa ng pagkakataon yung kamunduhan. And then here goes. Lumating ulit ang mga pagsubok sa buhay. Pinutin na. J-E-S-U-S Jesus o J-E-S-U-S-O. Ang panalangin na ninindigan ay pinatitibay ng iba. Si Moses nga, kagaya ng sabi ko po kanina, nahirapan siya. So kailangan niya nakatulong. Hindi kayang itaas ni Moses ang kanyang kamay mag-isa. Kaya nga kinailangan niya sino? Si itaas ang kamay niya para manatiling matatag ang kanyang pananalangin. Kailangan natin yun. We need our brothers and sisters para sa laban. Yun ang ginawa mo, di ba? Kinuntak mo ako. Dahil siguro, di na rin na kaya. Kailangan niya ng support system. Kasi kung kinuntak mo, dami, ay galing. Sabi niya, Brad, pray this, pray that. Sabi sige, pagkakas natin yan. Sige. Hanapin ako sa kanya, the background. Kaya panalangin ko rin siya. So, nagailangan siya ng those skills. Dahil hindi niya yung kaya siguro yung taas ang kanya kamay. Pero natatawa siya. Anong sabi
sa Matthew chapter 18 verse 19. Muli kung sinasabi sa inyo na kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hingin, ay gagawin sa kanila sa aking Ama at nasa langit. Diba? Kabisado na natin yan. Gas-gas na nga yan eh. Pero bakit hindi natin kaya ang panghawakan yan? Diba? Ang panalangin ng isa, dalawa, it will bind. Not only here, up to heaven. At alam ng Panginoon yun. So therefore, kung hindi natin kaya, go ahead, open it. Call 911. Sa Canada, 911. Call, dial your number. Jeremiah chapter 33 verse 3. Alam niyo yun? Call unto me. And I will answer you. And I will show you the things, the mighty things that you have never seen in your life. Of course, ang una natin tinawagan ng Panginoon, kaya ng panalangin eh. Kung tayo na tumawag. And then pangalawa, kung talaga nahirapan tayo, hindi magtawag pa tayo, diba? The more, the merrier. The more, the mas malakas ang prayer. At yung nangyari nga sa sister, diba? Sa totoo lang mga kapatid, na-bless ako sa kanya. Nung tumatawag siya, nag-message sa akin. Sabi ko, galing talaga, masyadong na-test yung kanyang faith. And I was blessed because you know who you call. Kasi minsan tayo, ang inuuna kasi natin siya, sabihin mo si kumpare, si kumare, si ganun. So, ano ba ba tuloy? Marites. Nawala na yung essence ng sinasabi natin na kailangan natin. Well, we need them as well. Hindi ko naman sinasabi na they are not one of the source. Kasi minsan, ginagamit din sila ng Panginoon to deliver such a message. Ganun yung ginawa ng Panginoon ng mga nakaraan. Ginagamit niya mga hari ng mga masasama to accomplish His divine plan. So, nakita natin tatlo. Sa gabing ito, una, ang panalangin ng ninindigan is a position ng pakikibaka. So, manindigan tayo. Sasabi mo kamay. Number 2, ang panalangin ng ninindigan ay nangangailangan ng pagtitiis. Hindi yung nanindigan ka nga, mangingi ka sa Panginoon, and then, wala na. Sumuko ka agad. At number 3, ang panalangin ng ninindigan ay pinagtitibay ng iba. We need someone para, di ba sabi nga natin, corporate prayer. So I hope one day magkaroon tayo ng corporate prayer dito. Yung iba nga, ano eh, nung nasa Saudi kami, meron kaming prayer daw, yata tawag nila doon. Nagta-travel kami ng 4 o'clock in the morning. Dapat 6 nandun na kami doon sa lugar na yun. Pakbaka na nun. Ang prayer, nakahat, walang tigil. Yung bunganga mo na lang, ano eh, maputawag doon sa prayer. Then rest. Then magkape. Tuloy na naman yan kasi ang daming pwede ipag-pray. Sa totoo lang. Ang dami po. Pero minsan, sabi nga ni Madam, konti lang yung kanyang prayer pero nasa puso daw niya. Which is, she's faith. Kahit ang prayer naman personal yan eh. Kung ano talaga yung sinasabi ng puso, yun ang lumalabas sa bibig mo. Di ba? So, saan yung magtatapos mga kapatid? May hamon sa akin sa umpisa. Ngayong gabi, huwag lang tayong manalangin, kundi manindigan tayo. Manindigan natin. Bigay natin sa Panginoon. Kapag tayo ay nanghihina, huwag tayo matakot humingi ng tulong sa ating kapwa. Mananampalataya. Maging isang Aaron at Hur sa iba.
Huwag lang tayong sumandali sa panalangin, kundi manatili rito hanggang sa dumating ang kasagutan nito. At malapit na. Malapit na. Si Pastor Tony, malapit na. Ang panalangin natin lahat ay mangyayari yan isang araw. At titindig din siya rito isang araw. At siya rin, ang tatayo at mag-testify sila magkasama sa loob. Amen. Hallelujah! So, tayo po magtatapos na sa panalangin. Tayo po ay tumayo lahat. Panginoon, turuan mo kami manindigan sa panalangin. Na hindi po kami basta-basta matinag ng mga kalagayan namin. Ano man ang problema, Panginoon, kundi magtitiwala po kami sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo kami sa aming kahinaan, O Lord. At ipaalala mo sa amin na may kapangyarihan ang aming mga panalangin sa langit. Naway ang gabi ito ay maging gabi ng puno ng tagumpay habang kami ay sama-samang nananalig sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.